Noong ika-25 ng Mayo, bandang 4 p.m. local time, lumapag na sa bansa ang kauna-unahang ATR-72-600 long-range patrol aircraft mula sa Elbit system ng Israel, na hudyat ng isang napakalaking pag-angat di lang ng aerial surveillance capability ng bansa, kundi mas lalo na sa anti-shipping mission, o ang pag-neutralize ng mga warships ng kaaway, at mga area access denial operation. Ayon sa impormasyon, ang 300 Air Intelligence and Security Wing ng Philippine Air Force na nakabase sa Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa, Palawan, na isang strategic location para sa pag-monitor sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ang pangalawang ATR-72-600 long-range patrol aircraft ay inaasahang ma-deliver sa kalagitnaan ng 2026, at makumplito na ang acquisition ng Philippine Air Force sa ilalim ng kontratang ito. Bagamat sinabing ang ATR-72-600 long-range patrol aircraft na ito ay isang modernong kapalit sa matagal ng retiradong Fokker F-27 maritime patrol aircraft, ngunit base sa initial na assessment sa eroplanong ito kung pagbabasehan ang available na larawan, tila hindi ito isang dedicated maritime patrol aircraft, kundi ito ay isang special mission aircraft. Matatanda ang inihayag noon ng Elbit system, na as specified by our Air Force, ang eroplanong ito ay magkakaroon ng mga advanced mission suite, mission management system, electro-optical, radar, signal intelligence and secured communication system. Ito ay nangangahulugang bagamat maaari itong gamitin sa mga maritime patrol, ngunit binili ito mainly para sa mga ground surveillance. Ibig sabihin, ang Philippine Navy, ang siyang magkakaroon ng dedicated maritime patrol aircraft, hindi ang Philippine Air Force. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang ating Philippine Navy ngayon ay naghahanda na sa pag-acquire ng maritime patrol aircraft sa ilalim ng Re-Horizon 3 phase ng revised AFP modernization program. At base sa initial information, ang mga maritime patrol aircraft na bibilhin ay may anti-submarine warfare capabilities, kasama na ang mga Sanabuoy launchers, at higit sa lahat, meron itong mga anti-ship missiles launchers, at mga torpedo launchers. Ayon sa impormasyon sa loob ng Philippine Navy, ang specifications ng P-3 Orion Maritime Patrol Aircraft ng Lockheed Martin, ang siyang pagbabasehan nila sa maritime patrol aircraft na kanilang i-acquire. Ibig sabihin, may potensyal na P-3 Orion ng Lockheed Martin ang maaring ma-acquire ng Pilipinas. Ganunpaman, maaari ding ibang eroplano basta't may capability na halos kapareho sa P-3 Orion ng Lockheed Martin. Ang P-3 Orion ng Amerika, maliban sa kanyang napaka-advanced na mission suite, sensors and electronics warfare, meron itong 10 na hardpoints, na maaring kargahan ng 6 na Harpoon anti-ship missiles, at 4 na torpedoes. Or maaring magdala ng 10 na depth charge para sa anti-submarine warfare. Maaari din itong magdala ng mga guided bombs sa ilalim ng kanyang internal bay. Ibig sabihin, mas lethal at mas potent ang capabilities ng maritime patrol aircraft ng Philippine Navy, kumpara nitong long-range patrol aircraft ng Philippine Air Force. Kapansin-pansin, na sa mga nagdaan ng mga maritime exercises, at joint maritime patrol na ginagawa ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, makikitang maraming mga personnels ng Philippine Navy, ang kasama ng US Navy na sumakay sa mga P-3 Orion surveillance aircraft ng Amerika, di lamang upang makita ang operation sa loob ng aircraft, kundi upang magkaroon din ng first-hand experience and knowledge kung ano at paano sa loob ng aircraft. Ito ay maaring paghahanda ng Philippine Navy sa capabilities na ma-acquire nila sa darating na taon. May bad news naman para sa Israel, dahil ayon sa latest information, tila malaking ekis na ang Israel na makasali di lang sa bidding sa Maritime Patrol Aircraft Acquisition Project ng Philippine Navy, kundi pati na sa iba pang mga proyekto, dahil ayon sa pinakabagong guidelines na ipinasusunod sa ating Department of National Defense, kailangang ang magsusupply ng mga kagamitang pandigma sa Pilipinas, ay ang mga bansa lamang na nagpapakita at nagbo-voice out sa kanilang suporta sa Pilipinas, sa kanyang territorial dispute sa mga isla sa West Philippine Sea. Na-inform na umano ng ating Department of National Defense ang Israel sa isyu na ito, at ayon sa balita, ay mananatili umanong neutral ang Israel sa territorial dispute ng Pilipinas at China, at ayaw nilang makialam sa isyu na ito.
Ito ay nangangahulugang maaring mawala na ang Israel sa mga susunod na mga proyekto ng ating Department of National Defense, na ayon sa huling balita ay tila nakipagpulong na sila sa mga financial agencies and departments ng ating gobyerno, at pinag-usapan ang pag-aarangkada ng mga malalaking proyekto sa AFP Modernization Program Horizon 3, bunsod ng magandang tugon mula sa mga financial institutions ng bansa, na siyang may malaking papel sa pag-finance sa mga proyekto ng ating armed forces. Ang Israel ay isa sa nangungunang war equipment supplier ng Pilipinas, kung saan sa kanila nanggaling ang siyam na mga Shoaldag Fast Attack Interdiction Crafts, mga Spider Air Defense System at Spike Missiles, at Mostod Howitzers, long-range patrol aircrafts at marami pa. Kaya naman, kung hindi magbabago ang Israel at di ito magbigay ng suporta sa territorial dispute ng Pilipinas at China, asahan na nating mawawala ang Israel sa mga defense partner ng Pilipinas. Ayon sa Naval Air Wing Commander na si Emilio Orio sa segment ng weekly AFP show na may pamagat na, Ang Inyong Kawal, kung saan kanyang tinalakay ang AFP Modernization Program, particularly ang para sa Naval Air Wing, maliban sa Maritime Patrol Aircraft, ay naghahanda na rin sila sa pag-acquire ng additional na mga AgustaWestland AW-159 anti-submarine helicopters, ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Ang Naval Air Wing ay nangangailangan ngayon ng at least 4 na anti-submarine helicopters upang ma-fully supplement ang mga guided missile frigates ng Philippine Navy. Ang mga AW-159 anti-submarine helicopters ay di lamang magpapalakas ng anti-submarine capabilities ng mga guided missile frigates ng bansa, kundi magpapalawak din ito sa range ng submarine hunting operations ng mga warships na ito. Nitong nakaraang araw ay makikitang lumapag na ang isang AW-159 Wildcat anti-submarine helicopter sa kakakomisyon na BRP Miguel Malvar, na magbibigay sa atin ng idea kung gaano kaastig ang guided missile frigates na ito ng ating Navy, sa oras na ma-fully operationalize na ito. Ang BRP Jegus Silang, na siyang pangalawa sa Malvar-class guided missile frigates, ay nagsasagawa na ngayon ng sea trial sa Ulsan, South Korea, bago ito i-deliver sa bansa. Kung pagbabasehan ang bilis ng kanyang paggawa, hindi imposible na ma-deliver ito ng Hyundai Heavy Industry sa Pilipinas ngayong Hulyo. Ganunpaman, September ang delivery date na pangako ng HHI. Sa kasalukuyan, ay merong 2 AW-159 anti-submarine helicopters ang Philippine Navy, na di pa natin tiyak kung sa mga Malvar class na ba ito ma-assign, o mananatili ito sa mga Jose Rizal class frigate. Ang kasalukuyang 2 AW-159 Wildcat anti-submarine helicopters at ang 4 pa na bibilhin, ay para mag-complement sa 2 Jose Rizal class frigates, 2 Malvar-class frigates, at sa 2 pang destroyer-size frigates, na nasa final stage na ng acquisition process.